Bad trip mga kapatid si US President Donald Trump dahil sa kakulangan ng suporta ng NATO sa nangyayaring labanan o digmaan dito sa Middle East. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Ayon dito sa report mula rito sa Net25 News and Information, binatikos daw ni US President Donald Trump ang NATO dahil sa kakulangan ng suporta. No, sa gitna yan mga kapatid ng umiiral ngayong tensyon, bakbakan, digmaan dito sa pagitan ng Israel, US at Iran. No, pag-usapan natin mga kapatid, panoorin natin itong balita. Dahil sa tila kawalan ng suporta sa digmaan kontra Iran, hindi napigilan ni United States President Donald Trump na ilabas ang kanyang sentimiento sa mga kaalyado sa NATO. NJ Guzman para sa report. Kumbaga disappointed siya. Diba? Kasi pag sinabing NATO, diba? NATO. Diba? Yung hindi pa nangyayari itong mga ganitong klaseng digmaan, parang isang napakalaking alyansa ng mga malalakas, mga powerful na bansa, mga malalaking bansa na pag kinalaban mo talagang yari ka. Pero ngayon mga kapatid, si Donald Trump mismo ang naglalabas ng sama ng loob niya dahil yung tinatawag niyang NATO is parang hindi niya naman daw naasahan o hindi naman niya napakinabangan, no? Binanata ni US President Donald Trump ang mga kaalyado nito sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Iginiit niya na nagtagumpay ang US military pero kulang naman ang suporta ng NATO sa kanilang military operations sa Iran. Nagsimula to nung nanawagan siya, 'di ba? Hindi lang sa NATO pati sa iba pang mga kaalyadong bansa na magpadala ng warship dito sa Strait of Hormuz para mabuksan ito. Subalit walang tumugon mga tol, no? Diba nagsabing hindi namin gera yan. Hindi kami makikisali diyan. Hindi kami papayag na mahila kami. Diba? So isa 'yun mga tol sa kinabad trip diyan ni Trump. Tila sinumbatan din ni Trump ang mga kasama niya sa NATO dahil sa malaking gastos ng Estados Unidos sa alyansa. Tinawag niya pang paper tiger ang NATO. Paper tiger. We've had some very bad allies in NATO. Tiger ang NATO. We've had some very bad We've had some very bad allies in NATO. allies in NATO. I hope you're all watching that, Scott, because we had some asks, and we spend trillions of dollars on NATO, and when we need them, which we never do, we didn't need them here either. To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. Ang sabi ni Trump, di naman namin talaga sila kailangan At di namin sila kakailanganin. Nagtanong lang ako para malaman ko kung sino talaga ang kikilos. Kumbaga parang subok. Kung sino talaga ang tunay. Parang ganun, di ba? Susubukan mo. Yun na sabi niya mga kapatid kung babalikan namin. Napakalaki na daw ng ginastos daw ng Amerika dito sa NATO. We spent trillions, hindi million, hindi billion, trillions of dollars on NATO. Sabi niya ganun. And when we need them, at nung kinailangan namin sila, which we never do, di naman daw nila talaga kailangan, we didn't need them here either, di rin naman namin sila kailangan dito, sabi niya gano'n. Need them, which we never do. We didn't need them here either. To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. Because I wanted to see what they do. They're a paper tiger. So I learned about NATO. NATO won't be there if we ever have the big one. You know what I mean by the big one? When we ever have the big one, hopefully we won't. The big one siguro ang tinutukoy niya mga tol, yung talagang pandaigdigang labanan na. Yun yung big one. So isa lang daw ang napatunayan niya, hindi niya maaasahan ng NATO kapag nagsimula itong ikatlong laban ng pandaigdigan o mas malaking gera na siguro. Hindi nila maaasahan ng NATO. Yun yung sinasabi rito ni Trump. Alala rin ni You know what I mean by the big one? We ever have the big one, hopefully we won't. Ipinaalala rin ni Trump na binigyan ng Washington ng $350 billion na financial at military aid ang Ukraine at wala anyang nakuwang kapalit ang Estados Unidos para rito. Sinabi niya rin na may lamat na ang relasyon ng US at United Kingdom dahil sa mabagal na military action ng Britanya.
Sa kabila ng kanyang pagbabatikos sa mga kaalyado, ay pinuri naman ni Trump ang lakas at husay ng US military sa Iran. Anya, tinuturuan niya ang mga ito na mamuhay ng ligtas at sinabing winasak na ng Washington ang mga armas ng Iran. We're doing really well as a country. We're teaching people how to live in safety. We're over in Iran. We're sort of pretty much winding that up. Have to take a few more hits. We want to make sure we don't ever We want to make sure we don't ever allow them to have a nuclear weapon. allow them to have a nuclear weapon because they'll use it, and you see how serious they were with the conventional ballistic missiles. They have thousands of them. We've blown most of them up. You notice Tinutukoy niya rito yung Iran. every week it gets a little less at us and at our allies. We've had some very good allies over there. We've had good. Well, sabi ni Marco Rubio, mga tol, totoo daw na talagang gumagawa ang Iran balak gumawa ng Iran ng nuclear weapon, which is itinatanggi naman niya ng Iran na sinasabi nila yung nuclear program nila is for civilian purposes. No, which is pwede naman, kahit naman sinong bansa, pwede ka naman talagang magkaroon ng nuclear kung gagamitin mo lang sa pang-civilian, for example, nuclear power, ganun. Pero ang sabi ni Marco Rubio ng Amerika, mga tol, kung talagang totoong yun lang ang purpose ng Iran, bakit nila binubuo underground? Bakit hindi nabuuin sa ibabaw? So ang duda talaga nila na balak talaga ng Iran na magkaroon ng nuclear warhead, so nuclear weapon, which is hindi nga nila mapapayagan dahil ayon nga rito sa sinasabi ni Trump. Tignan niyo naman daw kung gaano kaseryoso ang Iran sa paggawa ng mga conventional missiles. Napakarami daw nila noon, thousands, 'di ba? Pero winasak na daw nila karamihan noon. Sabi niya ganoon. You notice every week it gets a little less at us and our allies. Yan sabi niya gano'n. Balikan natin You notice then you see how serious they were. And you see how serious they were with the conventional ballistic missile. With the conventional ballistic missiles, they have thousands of them. We've blown most of them up. You notice every week it gets a little less at us and at our allies. We've had Paunti ng paunti daw yung mga pinapalipad ng Iran. Pero ngayon mga tol, marami pa ring mga ulat, no? Nababalitaan natin yan sa ibang mga media na patuloy pa rin ang pagpapakawala ng Iran ng mga ballistic missile papunta sa mga US bases daw at saka dito sa Israel. some very good allies over there. We've had good. The war's going to be over in 3 days. My prediction. It 3 days? turns out. By the way, do we have the greatest military ever? Hindi pa rin nagbabago sa ngayon ang posisyon ng karamihan sa mga bansang kasapi ng NATO. May ilan na hindi pabor sa paggamit ni Trump sa kanilang mga base militar, habang may iba gaya ni British Prime Minister Keir Starmer na nagsabi na hindi nila digmaan ang gyerang nangyayari sa Iran. Yan, yun nga yung sinasabi ng iba. No? Alam ko, balita ko, pati Spain, hindi nila pinapagamit ang airspace nila para sa mga military plane, no, na laban dito sa Iran. Anong masasabi ninyo mga tol tungkol dito sa sinasabi ni Trump? Paper tiger etong NATO, sabing ganun ni Trump, no, at hindi niya maaasahan daw kung sakaling magkaroon ng the big one. No, pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba.